Pamahiin, sukob sa kasal. Wala namang matinong tao na sasabihin niyang gusto niyang malasin dahil lang ibig sabihin nun ay maghihirap siya. No way, hindi ko rin kasi nanaisin na makaramdam ako ng paghihirap. Minsan ko na rin kasing naramdaman iyon at ayoko nang maulit pa. Kaya nga nang dumating ang swerte sa akin, hindi ko nagugustuhin ito ay matapos pa. Ngunit alam mo bang kahit gaano ka pa kayaman, kapag tinamaan ka ng malas, siguradong babagsak ang kabuhayang ipinagmamalaki mo. Gaya ng sinasabi ng marami, magagawa mo lang magkaroon ng magandang buhay kung wala kang nilalabag na batas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lang itong tumutukoy sa mga krimen na karaniwang ginagawa ng mga tao. Bagkus, lumalabag ito sa mga pamahiin. Marami ang nagsasabi na ang pamahiin ay isa lamang paniniwala na hindi dapat paniwalaan o dibdibin na maaaring magkatotoo. Ngunit bakit marami ang nagsasabi na nagdurusa sila dahil sa paglabag nila sa pamahiin? Sa pagkakataon ito, ang pamahiin na ating tatalakayin ay tungkol sa pamahiin sa sukob sa kasal. Ano nga ba ang sukob? Kung malakas ang ulan at nakita mong may payong ang kaibigan mo, siguradong makikisukob ka dahil ayaw mong mabasa. Sa mga sandaling iyon ay nagagawa mong makibahagi sa swerteng ang hindi mababasa ng ulan, kaya ganon din sa pamahiin na tumutukoy sa sukob. Naririto ang ilang pamahiin tungkol sa sukob. Pamahiin sa kasal. Hindi raw maaaring magpakasal ang magkapatid sa iisang taon dahil magiging sukob sila. Ang ibig sabihin nito, hindi sila parehong suswertihin. Ang isa ay maaaring magtagumpay at ang isa naman ay sobrang mamalasin. Kung napanood mo ang pelikula ni Chris Aquino at Claudine Barreto tungkol sa sukob, talaga namang kikilabutan ka. Dahil isinasaad talaga nito na may mga hindi magandang mangyayari kapag nagpumilit ang magkapatid na magpakasal sa isang taon. Kaya nga lang, paano kung hindi naman magkakilala ang magkapatid? Tulad na lang ng sa pelikula na ito. Talagang kung minsan ay dapat ay kilala mo rin ang iyong sarili, ang iyong mapapangasawa at pati na rin ang mga nakapaligid sa iyo. Siguro naman ay hindi mo rin naman nais malasin, hindi ba? Kaya sana huwag maging matigas ang ulo mo. Wala namang masama kung susundin mo na lamang ang pamahiin. Kung talagang malakas ang iyong loob na sumuway, sige lang. Buhay mo naman ang masisira. Pero alam mo namang hindi mo gugustuhin mangyari iyon. Makakabuti pang magbigayan na lang kayong magkapatid. Pamahiin sa patay. Kahit sa nakahanda na ang kasal mo, kung may biglang may namatay sa inyong pamilya, makabubuting ipagpaliban mo muna ang iyong kasal dahil hindi makabubuting may nagsasaya at nagluluksa sa isang taon. Maaari raw kasing mahigop ng patay ang swerteng dapat na makantam ng ikakasal. Kung mamalasing ka ba, susuway ka pa ba? Sana'y hindi na dahil ito naman ay para rin sa iyong kabutihan. Mas maganda naman kasing talaga iyong mamuhay ng masagana kaysa miserable. Saka kung talagang nagmamahala ng dalawang tao, matututo silang maghintay ng tamang panahon.